po sa ating lahat. Ako po si Joy Sanchez Salgas, one of the members po dito, leader sa Believers of the Most High. At isa po ako sa naka-attend sa training ng Essential of the Gospel. Marami po sa amin dito, alam ko hindi lang ako, marami po kami natutunan sa training na to. Kasi unang-una po, sa panahon natin ngayon, aminin po natin na sa hindi, marami ang nagtatalo-talo sa mga anumang doktrina na nakakalimutan na po. Ano po ba talaga yung pinakamahalaga sa magandang balita o sa mensahe ng Diyos sa buhay natin? At yun po ay ang gospel. At unang-una po doon yung katatayuan natin sa paningin ng Diyos, kung ano ang katatayuan natin sa paningin ng Diyos, ano yung original design ng Diyos sa buhay natin, na bakit tayo inilagay ng Diyos sa mundo, ano yung paglikha, original na paglikha ng Diyos sa atin, yun ay ang pagiging righteous and blameless. At ang pangalawa po yung grace ng Diyos, paano mo maiintindihan ang grace ng Diyos na hindi lamang ito patungkol sa salvation na meron tayo, ginawa ng Diyos sa buhay natin, ito ay nakakapagpabago din po sa buhay natin. At yung kung paano tayo lumakad bilang isang Kristiyano, na ngayon akala natin napakaliit na bagay kasi masyado na tayo nakatuon sa mga programa, ginagawa sa mga church, na linggo-linggo uma-attend tayo, na hindi natin nakikita yung buhay natin paglabas sa panambahan po. Yun po ang isa sa maraming natutunan ko dito sa training na ito, kung paano ka mamuhay bilang isang Kristiyano at kung paano mo malalakaran yung grasya ng Diyos sa buhay mo pang-araw-araw, at kung gaano kahalaga yung magandang balita na ibinigay ng Diyos. Marami pa po na sa training na ito, madidiscover yung gaano kahalaga yung gospel. Kung paano sa amin po dito sa Believers of the Most High, kami po ay nagpoproklama ng proclaiming the gospel ngayong taon na to. At isa sa pinakamahalaga na mensahe dito sa gospel ay nakita po namin sa training na to. Kaya po, ang mahalaga, napakapalad po namin na isa kami sa nakasama sa training na to, dahil maraming binagbag, maraming inayos, maging ako na akala natin tayo ay uma-attend, tayo ay isa sa leaders, marami pa pong inaayos ang Diyos sa buhay natin. At naniniwala ako na kung kayo po isa sa makaka-attend dito, ay marami din po kayo. Kung kami po ay napagpala sa salita po ng Diyos, wala po tayong pag-aaralan dito kundi salita ng Diyos lang, ganun din po kayo. Kaya nawa po ay ma-encourage namin kayo na sumama sa training ng Essential of the Gospel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Marilo Luna from the Believers of the Most High. Isa po ako sa nakadalo sa Essential Training of the Gospel from Pastor Ronnie Matugina. At ang nais ko pong ipahayag sa inyo kung ano po yung mga bagay na aking natutunan. Una, na tayo po ay nakadesenyo doon na para ang lahat ng mga nilalang ng Diyos o create ng Lord na may buhay, lalo na ang tao ay nakadesenyo na maging kasama niya doon sa eternity. Magandang hapon po. Ang natutunan ko po sa itinuro ni Pastor Ronnie sa Spiritual Essential of the Gospel, una, hindi lang po tayo naglilingkod sa Diyos, na hindi lang tayo matuto makilala ang Panginoon na para tayo ay maligtas, kundi tayo ay humarap sa Panginoon na matuwid, na walang kapintasan. So, at maging sa pamumuhay bilang Kristiyano, kailangan nakikita sa ating buhay yung pagpapakumbaba. At ganun nga, hindi lang tayo nagpapakumbaba, kundi tayo ay maging inspirasyon din ng mga ating tinuturuan, ng ating evangelize. Isa pa po ang Essential of the Gospel ng Panginoon ay patuloy na nagtuturo sa atin, kahit na tayo ay mga pastors na, patuloy pa rin tayong tinuturuan ng salita ng Diyos, matuwid na humaharap tayo sa Panginoon, kumbaga sa pag-uugali, sa attitude ng bawat isa na naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang tayo tinatawag na Kristiyano, kundi makita sa ating buhay na tayo ay tunay ngang Kristiyano na sumusunod sa Panginoon.
na bilang kanyang itinuring na anak na hinango niya doon sa makasalanang mundo, tayo ngayon ay nandito na upang mamuhay bilang Kristiyano ng mayroong pagpapakumbaba, mayroong pag-ibig na yung pag-ibig na galing sa Panginoon na atin din na tinanggap at atin ding ipapahayag o ibabahagi sa ating kapwa. Ganun nga, maraming salamat kay Pastor Ronnie Matugina sa kanyang matyagang pagtuturo. Bagamat medyo sa akin, medyo mahirap, pero nandoon naman yung pagtsatsaga, review ng kanyang module na tinuturo sa amin. At mayroon naman pong video na kumbaga sa tuloy-tuloy yung pag-aaral namin kahit na nag-graduate na, nandoon pa rin yung tuloy-tuloy na pag-aaral at pag-review. Yun po, God bless and maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Gandang hapon po sa ating lahat. Ang naging impact po sa akin nung pag-aaral ng Spiritual Essential of the Gospel is natutunan ko kung ano yung dapat na maging focus ng isang believer. Dapat maunawaan niya muna na si Kristo ang pinaka-focus ng ating faith. And then, naunawaan ko rin po na kailangan yung pure gospel na ating natutunan ay ang magre-release po ng pinaka-pure result sa atin. Kumbaga, kailangan makita po sa atin, magmula sa ating pagiging makasalanan, kailangan lumakad na po tayo nakasama ng ating Panginoong Hesus. Kailangan mabago na yung luma nating pagkatao. Maalis na yung mga dati nating kasalanan. Na pinatawad na tayo ng ating Panginoon doon sa ating mga kasalanan. At kailangan sa panahon ngayon, namumuhay na po tayo ng kasama ng ating Panginoong Hesus. At gumagawa na po, kasama na po tayo sa naglilingkod o isa na tayo sa gumagawa sa ministry po ng ating Panginoon. And then, ang impact po nito sa akin, nagkaroon po nung halaga yung ginagawa. Kasi kung isip natin, bakit nga po ba tayo gumagawa ng mga ganitong bagay? Bakit ba kailangan natin maglaan ng panahon? Kasi nagtitiwala po tayo na pagdating ng paghuhukom ng ating Panginoon, kasama po tayo. Kumbaga pag nagkaroon ng rapture, hindi tayo maiiwan. Kailangan kasama tayo dun. Paninindigan po natin yun habang lumalakad po tayo dun sa piling po ng ating Panginoon. Yun. Ayan yung naging impact mo sa akin nung pag-aaral po natin ng Spiritual Essential of the Gospel. Una po natutunan ko po kung paano ba tayo mamuhay bilang Kristiyano, ano ba dapat yung mga attitude na dapat tinataglay natin, ganyan. At kung paano tayo gumalaw o paano natin gamitin yung buhay natin sa ministry natin dito sa church. Naging aware din po ako na may mga attitude tayo na nagagawa natin tapos hindi natin alam na hindi pala kaaya-aya o hindi siya maganda tingnan bilang mananampalataya sa Panginoon. Tapos natutunan ko rin po na bilang Kristiyano, dapat natin pahalagahan yung bawat ginagawa natin dito sa church at sa mga ibang tao kasi dapat natin laging tandaan na yung mga ginagawa natin sa huli, ang Diyos pa rin dapat yung pinaparangalan natin at binibigyan natin ng kapurihan. Tapos yung naging naman po sa akin, ano na po yung nakikita ko sa sarili ko ngayon after natin mag-aral ng Spiritual Essential of the Gospel. Ngayon po mas naging aware ako sa mga ginagawa ko po, sa mga attitude na noon na ginagawa ko na ay mali pala to. Dapat baguhin ko siya dahil bilang mananampalataya, dapat una mo na nakikita sa sarili natin yung pagbabago bago natin nakain yung iba na manampalataya at magbago din
sa mga ginagawa nila na katulad natin noon, meron din tayong chance na tanggapin ng Panginoon at magbago. Yun lang po. Sa akin naman po, yung naging impact ng pag-aaral po ng Essential of the Gospel, yung pinaka-natutunan ko po is yung goal. Na bilang Kristyano, alam mo po dapat sa sarili mo kung kanino ka po naglilingkod. Dahil sa mundong to, maraming mga bagay na talagang hinahamon tayo, lalo na po sa pananampalataya at sa paglilingkod natin. So kung hindi natin alam na kung sino yung pinaglilingkuran natin, maliligaw tayo or mahahatak tayo ng mga kaaway. Katulad nga po ng sabi ni Pastor Ronnie, maraming mga maling katuruan. So kung alam mo, kung ano yung tinuturo ng simbahan mo, kung ano yung nakasulat sa Biblia, malalaman mo na, ay, mali to. So malalaman mo na kung saan ka dapat pumunta. So, yung natutunan ko din po is, yan, yung bago na tayo kasi bago na po tayo. So, yung luma nating pagkatao, dapat hindi na siya nakikita sa atin. So, bilang mga Kristyano, lalo na po sa attitude, sa mga salita, sa mga gawa. So, dapat hindi na sa atin nakikita yun na paglabas natin ng simbahan, na pagdating sa bahay, yung ugali, ganun pa din. So, dapat mali yun. Kung ano yung tinuturo sa atin, at ay yung pinapamuhay natin sa buhay natin. So, yung isa pa po yung sa mga natutunan ko, yung spiritual gift na hindi mo alam na ayun pala yung gift mo na ipinagkaloob sa'yo ng ating Panginoon. So, yung una dun is yung motivational working, serving, encouraging, leading. So, yung mga bagay na yun na makikita natin sa mga elder, sa mga youth, sa mga bata, malalaman natin na ay yung tao na to, yung spiritual gift niya is yung serving. So, sa sarili ko, nakita ko po at nalaman ko sa sarili ko kung ano yung spiritual gift na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. So, pagkatapos po ng aral, kung ano yung makikita sa akin ng mga tao, sa tingin ko po, lahat naman po ng bagay nasa proseso. So, hindi ko masasabi sa sarili ko na pagkatapos ng seminar na to ay fully na bago na ako. So, sa tulong pa din ng ating Panginoong Jesucristo, yung paggabay niya, na dun pa, tutulungan niya pa din ako na mabago yung mga maling attitude. At yun lamang po. Thank you.